Iba't ibang klase, uri, size, disenyo, at naging fashion trend na rin ang isa sa mga maituturing nating personal protective equipment, ang face mask. Ang pangangailangan ng mga face mask sa panahon ng pandemya ng COVID-19 ay naging isang simbolo ng modern medicine at public health. Ang paggamit ng face mask ay lubhang kritikal upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus sa panahon ngayon. Dito sa Materiales Fuertes ay muli nating babalikan ang kasaysayan ng face mask mula sa Middle Age hanggang sa modernong panahon. Mula noong April 2020, ang face mask ay naging mandatory sa publiko, sa pamimili at sa pampublikong transportasyon sa buong mundo. Pero alam nyo ba na ang ginagamit ng mga doktor bilang face mask noong unang panahon ay sadyang kakaiba kumpara sa bagong design at materyales ngayon? Mayroong mga larawan ng mga medical professionals mula sa unang bahagi ng Middle Age at nanggagamot ng mga pasyente na nagdurusa sa sakit na bubonic o virus na galing sa mga daga. Sila ay nagsusuot ng mask na parang tuka ng ibon. Ang mask na ito ay sinasabing puno ng mga halamang gamot tulad ng clove o cinnamon, pati na rin mga likido na ginagamit sa panggagamot. At dahil dito, nabansagan silang Big Doctor. Sila ay nakasuot ng mga itim na balabal at sombrero na sumisimbolo ng mayroong nakakamatay na epidemya noong Middle Ages. Ang ganitong disenyo ng mga mask ay sinadya upang maprotektahan mula sa blight o ang tinatawag nilang miasma na itinuturing na sanhi ng salot noon. Pagkatapos ng ilang taon, ang disenyo ng face mask ay unti-unting nagbago dahil na rin sa mga bagong materyales na na-introduce at noong 1897, ang mga dalubhasa ay nagtulungan upang maipahayag sa publiko ang pagsuot ng face mask. Sila ay nakatuon sa panukalang pagsuot ng isang mouth bandage. Dito, inilarawan ni Mikulicz na taga-Germany ang isang one-layered mask na gawa sa gasa na nakatali sa pamamagitan ng dalawang mga string at sa buong mukha upang masakop ang ilong, bibig at balbas. Sa parehong taon, sa bansa ng Paris, sinimulan din ng surgeon na si Paul Berger na magsuot ng surgical mask sa operating room. Sa modernong panahon, ang surgical mask ay unang ginamit sa mga operating room ng Germany at USA noong 1920s. Ang face mask ay naging mabisang paraan sa pagkontrol at pag-iwas sa mga mikrobyo kumpara sa pagpatay sa kanila gamit ang mga kemikal. Ito ay patuloy na dinedevelop at sa mga unang dekada ng 20th century ay tinangka nilang matukoy ang pinakamahusay na uri ng mga face mask at mayroong mga patent sa iba't ibang disenyo. Ang face mask sa modernong panahon ay karaniwang gawa sa maraming mga layer ng cotton gauze at hawak ng isang metal frame. Karamihan sa mga face mask ay maaaring hugasan at ang mga bahagi na metal ay maaaring sterilize para magamit ito ng mahabang panahon, tulad ng ipinaliwanag ng isang inventor ng Estados Unidos na nagkaroon ng isang mask sa medical na nakapatent noong 1919. Ang mga medical na mask ay nagsimulang mapalitan ng mga mask na gawa sa papel at paggamit ng mga synthetic materials para ito ay magamit lamang ng isang beses noong 1930s. Noong unang bahagi ng 1960, mayroong mga bagong uri ng mask na gawa sa mga non-woven synthetic fibers na ginagamit sa operasyon. Ang mga filtering mask na ito ay disposable o tinatapon pagkatapos gamitin. Hindi tulad ng karamihan sa mga tradisyonal na mask, ito ay cup-shaped respirator mask at dinisenyo upang i-filter ang papasok at papalabas na hangin,
pati na rin upang maiwasan ang pagkalat ng mga droplets. Ang mga mask na ito ay maaaring magamit ng isang beses lamang dahil ang synthetic fabric nito ay nasisira kung ito ay sinesterilize. Noong 2010, sa bansa ng China ay mas maraming mga nagsilabasan na mga nakakahawang sakit at flu at ang pagtaas ng smog mula sa modernong industriya. Ang mga materyales sa mga mask ay patuloy na nagbabago upang mas mahusay na mag-filter ng mga virus at polusyon. Isa na nga ditong halimbawa, ang huling malakihang paggamit ng mga mask ng mga taga-China ay dahil sa smog noong 2012. Sa taong iyon, ang mga modelo ng mask tulad ng N95 at KN90 na maaaring i-filter ang pinakapinong bagay ay lumabas na sa market. Ang mask ng 3M o Minnesota Mining and Manufacturing Company, ang kumpanya na gumagawa ng mga mask mula pa noong 1967. Nirekomenda ng isang empleyado nila ang disposable mask na ito na maaaring mapangalagaan ang mga ilong at baga ng mga manggagawa sa pagmimina at smelting. Dahil sa COVID-19, meron na ring naglabasang mga homemade na mask na may iba't ibang kulay at disenyo at naging part ng fashion trend ngayon. Ngunit hindi sigurado ang nabibigay nitong proteksyon laban sa mga viruses. Kung kaya, siguraduhin na ang mask na ating ginagamit ay pasado sa mga medical test para siguradong maiiwasan ang anumang mga viruses na kumakalat sa ating paligid. Malayo na ang narating ng face mask noon at ngayon, at ito'y nagiging safe at nagbibigay ng siguradong proteksyon sa atin dahil na rin sa ating mga dalubhasa na walang sawang ini-improve ang medical field. Kung kaya ang mga disposable na mask at respirator ay tiyak na mananatiling isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ngayon at lalo na sa hinaharap. Lagi lang nating tandaan ang tamang paraan ng pag-dispose o pagtapon nito. Dahil dyan, ang face mask ay maituturing materyales fuertes. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-like, mag-subscribe, at mag-comment kung anong materyales ang gusto ninyong i-feature namin sa channel na ito. Hanggang sa muli nating pagtutuklas, dito lamang sa Materyales Fuertes.